Sa mabuting balita ngayon, sinabi ng ilang mga Pariseo kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot si Jesus, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta." Ang tugon ni Jesus ay nagpapakita ng tapang at tiwala sa Ama. Alam niya na ang kanyang landas ay patungo sa krus, ngunit hindi siya umurong. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paggawa ng kabutihan, ang pagpapagaling at pagtuturo. Ganito rin sana tayo sa ating pananampalataya, na kahit mayroong balakid, tukso at pangamba, ay patuloy pa rin tayong gumawa ng mabuti, sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa takot, kundi sa pag-ibig at misyon. Pagkatapos, binanggit ni Jesus ang isa sa mga pinakamalungkot, ngunit pinakamakapangyarihang mga salita. "Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan ko sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng inahin sa kanyang mga sisiyo. Ngunit ayaw mo." Dito natin maririnig ang puso na nagmamahal ng labis, ang puso ni Jesus na puno ng habag kahit sa mga tumatanggi sa kanya. Tulad ng isang inahing manok, nais niyang tipunin at ipagtanggol ang kanyang mga anak. Ngunit marami ang lumalayo sa kanya. Ilang beses na rin kaya tayong tinawag ni Jesus na bumalik sa kanya, ngunit pinili nating huwag pansinin. Ilang ulit na niyang gustong tayo ay mayakap, ngunit mas pinipili nating manindigan sa ating mga kasalanan, sa ating mga sama ng loob, at sa ating mga sariling plano. Tulad ng Jerusalem, minsan ay matigas din ang ating mga puso. Ilang beses na nating naririnig ang salita ng Diyos, ngunit mahina tayong tumugon sa Kanya. Tulad ng isang ina na hindi napapagod sa pag-asang babalik ang kanyang anak, gayon din ang Panginoon sa atin. Tandaan natin, ang puso ni Jesus ay hindi puso na puno ng paghuhusga, kundi puso na puno ng habag. Naway buksan natin ang ating mga puso upang tanggapin ang kanyang pag-ibig, upang tayo rin ay maging mga saksi na kanyang awa sa mundo. Tulad na Jesus, naway tayo rin ay matutong magmahal kahit mahirap, magpatawad kahit masakit, at manatiling tapat kahit tila walang gantimpala. Sa huli, ito ang tagumpay ng pananampalataya, ang manatiling matatag sa kabila ng lahat, sapagkat alam natin na ang Diyos na tumatawag sa atin ay Diyos na hindi sumusuko sa atin sa pag-ibig.